Magandang araw po mga kaubay. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, pagsasaluhan po natin ngayon ay giant bulalo. Di ba? Meron po tayong patis, lemon at sili. Kanin, bahaw, ininit ko po. At mainit na sabaw. Tara, samahan po ninyo akong bagyang mag-prepare. Kung nagugutom na po kayo, pwede nyo pong i-fast forward. O, di ba? Napakasaya ko po. Nakabili po ako ng bulalo na haba ang pagkakahiwa at yung bulalo na malaki na may laman. Nasa ilalim po nilagay ko. Hindi pa kita na nasa ilalim. Hindi ako na po ito nasa ilalim. Pag magbubulalo po kayo, dahan-dahan nyo lang po pakulay para hindi po lumabas po yung bone marrow o yung utak po ng buto. Medium low heat, huwag na po masyadong mahina. Yung medyo malakas lang sa mahina. Ito po yung maganda, umaamoy na yun. Naku, medyo mihiwalin yung bone marrow. Patayin ko na po. Palalamigin ko para umibabaw po yung sebo at tatanggalin ko po mamaya. Ayan, pasensya na po. Natanggal ko na po yung sebo sa ibabaw at nalinis ko na. Lagay ko na po yung sibuyas na pula. Gusto ko po sibuyas na pula para mas malasa. Sana naman huwag nang tumas ang presyo ng sibuyas sa Pilipinas. Diba last year mabot ng 400, ngayon 200 tapos ay nako. Gusto ko lang po maluto yung sibuyas bago maglagay ng mga ibang rekado. Lagyan ko na rin po ng paminta. Mas masarap pong gamitin sa bulalo yung buong paminta, yung yung malasang paminta. Mas masarap po yun kaysa sa durog. Yung muna masyadong haluin, baka madurog yung bone marrow. And let's boil it for a couple of minutes. Maybe 10 to 15 minutes. Yan, kuya. Nadali naman ng English. Mahusay ka talaga. I got you. Let's continue. Yan, luto na po yung sibuyas. Lagyan na po ako ng mais. Hindi ko po i-overcook tong mais. Dahil nilaga na po ito. Ilagay natin itong pechay. Hindi ko rin o-overcook. Kapag nalantay yung pechay, tatanggalin ko. Ayan po, tinanggal ko na po yung bulalo, dalawang mais, saka yung mga pechay. At sa natitirang sabaw, nag-iwan po ako ng dalawang mais. Lalagay na po ako ng chives o pinong murang sibuyas o spring onion. Para mas masarap. Alam niyo po yung bulalo. Minsan asin lang po talaga nilalagay sa sibuyas o kaya ganito. Pakuluan lang. Tapos na. Siyempre tayo mga Pilipino. Magaling tayong dumiskarte. Baka di natin pwede lagyan ng gulay, di ba? Siyempre wag nyo naman lalagyan ng ampalaya. Kagagahan naman yun. Uloy lang po natin. Pakulan ko lang po yan. Tapan natin. Ayan. Ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan. Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago po tayo pag-usap, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Maraming salamat na po sa bibigay at naibigay niyo po sa araw ito. Naway bawat isa po ay ligtas. Pag-alis, pag-uwi po sa kanilang mga tahanan, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga pamilya, nasa ibang bansa o malayong lugar. Para po makipagsapalaran sa kanilang po mga pangarap. Kaya na po bahala po sa aming Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanila Jesus. Amen. Kaya na po natin. Ito po yung masarap. Ito po kasi, excuse me, tabi mo na tayo. Trabaho po ko sa isang kilalang restaurant pa sa Pilipinas as food shop supervisor. Dito po yun. So yung mga preparation po sa pagkain, talagang malaki pong naitutulog sa akin sa pagbumukbang. Pag nakasama po yung mga ibang finish sa project,
Yung iba mga kaibigan ko pag kami lang magkakasama, dali lang, mamaya muna tayo subo, iniit pa rin, akala mo naman sa bibig ko, may ventilador. Usap na naman sarili. Natatawa po sila sa akin, kaya nangingiti. After, pag may meeting po kasi kami, syempre corporate meeting. Hello, hindi tayo magpapakabog lalo na sa formaan. Talagang professional po. Kaibigan ko po yung dalawa sa Facebook. So nakikita nila yung mga post ko about sa eating. Ang ngiti lang sila. Parang iba daw yung personality ko sa pag kumakain ako sa vlog kaysa sa trabaho. Sabi ko, syempre trabaho yan. Ay, dyan yung alter ego. Ibig sabihin yung second personality mo. Pagdating sa professional job, andun. Ito kasi, hindi nila nakalain na kung gaano ka professional sa trabaho. Opposite. Sabi ko, di lang nila may sabi, parang may banto sa utak. Tawa lang sila. Pero natutuwa po sila sa pagbablog ko. Sabi nila, just enjoy life. So, wala po ang pakialam ko ano po isipin niya kasi personal na ko naman po yun eh. Probably naman po related sa trabaho, di ba? Makita nila, paad nila kung gano'n ang ginagawa. Sa kanila na yun. They shouldn't mix my personal life to my vlogging. Wala yung accent. Sandali lang po, wala akong kutsarita. Sayang po kasi ito eh. Naginayan po ako sa patis. Sige ako na pong kamayin. May lemon tea. Sarap. Muna po tayo sa laman ha. Ito yung gusto ko. Yung hindi siya mas sobrang lambot. May konting kunat. Highlighted. Kasi po nyo, hindi masyadong maraming kanin ko. Kailangan po yung pag-uwi sa Pilipinas eh. Kaya kasabik-sabik ang dating ko. Medyo dry po skin ko kasi malamig. Alam po niyo kung nakikita niyo po sa camera pagdating sa personal. Mas masagwa. Hindi. Pag nakita niyo po sa personal, hindi po ako nagtataas ng bangmanay pang nagsasabi. Lakas talaga ng bangis. Diba? Bango. Alam po ninyo, ang bone marrow, hindi po ito fats. Ito po ay collagen. According kay Doc E ng Healing Galing. Meron po siya yung episode na about sa bulalo. Kada search nyo po sa YouTube. At saka syempre nung naging party po ko ng Healing Galing sa Lakbay Kalusugan. Pinanood ko po kasi mga episode niya. At saka libre na po yun. Konsulta kapag naka-live po siya. Magtanong-tanong po kayo. Yung gusto ko. Ito, yung mga rated na nakadikit sa buto, yan. Ito, matigas na buto po ito. Muna tayo sa lagyan natin ng sili sa patis. May lemon.
Panalo yung tubo na yun, ha. Salamat naman nakakabili na nito ng ganito ngayon. Hirap din pong dito. Makadali sa maka-order ng bulalong ganito. Ito po yung bilog ito. Isa. Kala lobas na yung bone marrow na pinakulang ko. May laman. Pero mas gusto ko po yung ganito. Mas maraming litid. Panalo. Wala. Napakasarap. Kaya talaga may kanin. Noong araw po, nung hindi kailangan na lisensya na pagkatay po ng kalabaw. Siyempre ngayon, nakain po kami ng bulalong kalabaw. Napakasarap po. Kasi kailangan po ng permit. Pakatay po ng kalabaw. Siyempre, pambansang hayop natin yun. Yung dapat ang hindi mawala sa pera natin yung kalabaw eh. Diba? Kaya magsasaka. Dapat ayun. Kasi silang living heroes. Ibig sabihin eh, yan po yung kinalakihan po ng Pilipinas, di ba? Ating sasaka sa kalabaw. At hindi pa po ko tao, di ba? Yun po talaga pag nakita kalabaw saka magsasaka, nasa bukid nasa Pilipinas na talaga ako. Kontrol ako sa kanin.
Ang ganito naman ang pagkakaluto sa bulalo. Gama-enjoy po nyo. Pasarapin na lang po luto ninyo. Magluluto kayo na matagal lutuin. Kasi kapag mag-maritize kayo, di ba? Pagluto, mapasarap ang luto nyo. Kasi naman mapasarap ang kwento ninyo. Tapos maya-maya, mapapasarap din na sapok sa inyo. Wala talagang na-edit na maganda ang pakikipag-maritize. Wow. Yung laman, malaman dito, sarap. Sarap tumayos na matamis. Hindi po siya lagyan ng asukal, talagang natural sweetness. Kaya sa po hindi po siya masyado matamis. Lamasa rin mais pero napakasarap. Ito talagang sweet corn, no? Nabili po akong mais sa Pampanga, napakasarap, napakalinam na, medyo malagkit ng konti lang. Tapos medyo dark yung kulay niya. Nang mabaho tayo sa Pilipinas, medyo haba rin ganyan. Sarap din yung mais na puti sa Pampanga. Napakasarap, paborito ko po yun. Pag kumain ako, hindi ko alam, nakakailan ako. Ganyan lang po kasi yun, ganyan lang. Medyo mahal, haba na yung matigas na yung makunat-kunat. Napakasarap, manyaman, namit, naimas, nagimas, sabroso, karasa. Yan, may natira ko. May ulam ako mamaya. Yung sabaw, ito yung magmumukbang tayo, diba? Marami akong sabaw, masarap. Bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan niyo po sa amin at naibigay sa araw po na to. Naway sa bawat puso po at isipan ng bawat isang meron pong pagmamalasakit po sa kapwa, sa pamilya, sa lahat po, lalo na po sa mga namumuno po sa buong mundo. Iwasan na po ang gulo. Sila po sanang magsilbing taga-hawak ng kapayapaan po ang bawat lugar. Linisin niyo po kanilang puso at isipan. Mas maging mapagkumbaba, Panginoon. Nagmamakawa po kami dahil sa panahon po ngayon napakarami na pong mga pagsubok na aming nararanasan. Ilan po namin ngayon na ay aming patuloy po na kaligtasan sa araw-araw. Kaya na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na sa pinilang. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!